Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbagsak nitong si Twilight sa may trap nitong si Testarossa, kung saan meron pa pala siyang bigger trap dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Malakas naman talaga itong si Twilight. Kung pag-uusapan ng kanilang combat abilities, walang duda na talagang may advantage siya doon compared kay Testarossa. Pero kahit na ganon, nasa kami nitong si Testarossa ang laban. Kung sa abilities lamang itong si Twilight, lamang naman itong si Testarossa pagdating naman sa may experience. Nag-reply itong si Testarossa sa sinabi ni Twilight sa kanya kanina, na balak nga daw ni Twilight na pahirapan itong si Testarossa. Ngumiti ng malalim itong si Testarossa dito at sabi niya, napaka-foolish daw. Walang kahit na konting sign ng desperation sa kanyang mga mata. Kahit na ang kanyang trump card nga daw hindi nagdeal ng permanent damage. At ngayon nga mukhang naka-lookdown pa rin siya kay Twilight. Dito finally ay nanotice na ni Twilight kung bakit. Kagaya nung napag-usapan natin ng nakaraang video meron yung mga galos itong si Testarossa, pero hindi ito nakaka-apekto sa kanyang battle performance. Napansin ito nitong si Twilight kaya nagsalita siya patungkol dito na naiintindihan niya na daw. Kaya daw pala medyo off ang pakiramdam niya. Hindi daw pala talaga nagtatake ng damage kanina pa itong si Testarossa. Nagpapanggap lang daw ito na tinatamaan siya ng mga atake. Unlike kasi nitong si Twilight na nagre-recover instantly, patuloy na lumalaki ang mga sugat nitong si Testarossa. Pero wala siyang major na sugat. Wala talagang sugat na fatal. Maraming naging discolored skin sa kanyang balat. Nakita ngayon sa kanyang nagutay na uniform. Meron siyang mga burns, mga cuts, at mga impact marks. Dahil daw talaga ito sa mga tama ng atake nitong si Twilight. Pero ang pinagtataka ni Twilight kanina pa, bakit hindi pa siya bumabagsak? Napakalakas daw ng kanyang mga outputs, lalo na nga ngayon nagamit niya ang kanyang dragon body to the point na kaya niya daw mang one hit ng isang demon lord, and yet hindi niya mapabagsak itong si Testarossa at halos napaka-healthy pa nito. Nagpe-pretend lang daw itong si Testarossa na tinatamaan siya ng atake directly, pero napaisip itong si Twilight na baka naman daw talagang direct ang mga tama dito, pero hindi lang ito ganun ka-effective. Pero napaka-unlikely naman daw nun. Interesting daw, ano daw kaya talaga ang ini-aim nitong si Testarossa? Dahil sa tingin nga ni Twilight wala pa ring chance na matalo siya, confident pa rin siya ngayon. Hindi siya natatakot. Sa tingin niya kaya niyang ma-handle ang lahat ng ibabato nitong si Testarossa sa kanya. Yun ang bad habit nitong si Twilight at isa na rin yun sa mga weakness niya. Well aware itong si Testarossa sa personality ni Twilight na ito, kaya ito tinake advantage talaga niya. Sabi nitong si Testarossa after all those years daw hindi pa rin natuto itong si Twilight. Nag-reply naman itong si Twilight sa kanya na ano daw ang ibig nitong sabihin. Napakalaki daw ngayon na naging power increase niya compared dati. Sabi naman ni Testarossa hopeless pa rin daw ito. Ang way of fighting daw nito napaka-childish. Katulad pa rin daw ito ng dati na nag-e-enjoy na i-torment ang mga kalaban na mas mahina sa kanya. Para lang daw itong isang bata na nag-e-enjoy naman durog ng mga pugad ng mga maliliit na langgam dahil wala daw itong mga itong laban. Sabi naman ni Twilight ano naman daw kung ganon? Ano daw ang mali doon? Kaya nag-reply itong si Testarossa na hindi niya naman daw sinasabing mali. Sa tingin niya lang daw napaka-foolish. Okay lang naman daw na i-lookdown mo ang isang tao kung kaya mong talunin ito. Pero ang pag-torment daw out of the question na. Talagang bully ka na lang daw kapag ganun ang ginawa mo. Kaya hindi mo dapat gawin yon. Lalo na kung kailangan mo talaga na manalo sa isang laban. Dapat daw tapusin mo agad ang battle. Mas lalo na kapag meron kayong strength difference. Mas okay kung tatapusin mo talaga ng mas mabilis ang laban para hindi na magkaroon ng chance na makapag-devise ng strategy ang iyong opponent. Pero hindi nga ganun ang ginagawa nitong si Twilight ngayon kasi gusto niya mag-experiment kung hanggang saan papalag itong si Testarossa at sa kung hanggang saan ito kakayanin ang pakikipaglaban sa kanya. Kaya nagpasalamat itong si Testarossa dito kasi dahil daw doon nagkaroon siya ng chance na manalo. Nag-reply naman sa kanya itong si Twilight na napaka-stupid daw nun. Kahit ano daw ang gawin nitong si Testarossa hindi daw ito mananalo sa kanya. Masyado daw malayo ang strength difference silang dalawa. Tapos tumawa lang itong si Twilight kay Testarossa. Pero biglang nawala ang tawa nitong si Twilight kasi bigla siya nakasense ng abnormality sa kanyang kalaban. Nawala ang mga sugat nito bigla at hindi lang yon, pati ang mga sira sa kanyang uniform nawala rin na para ba nagkaroon ng full recovery itong si Testarossa instantly. Nagtaka itong si Twilight kung paano daw kaya nagawa yon itong si Testarossa. Tsaka ngayon wala pa rin daw itong takot sa kanya. Sa ngayon confident nga itong si Twilight
Twilight dahil sa maraming security measures na nai-develop niya. Kaya sa tingin niya, hindi nga siya matatalo kasi meron siyang backup kay Velsard ng kanyang hardcore at meron siyang pseudo-dragon body na kagaya ng mga true dragons ay kaya mag-resurrect endlessly kahit na ilang beses pang mapatay ito. Kaya ngayon, confident siya na maging creator daw na si Valdenava hindi siya matatalo. At actually, sa current state niya nga daw, kaya niya na rin ngayon na matalo ito kung sila ay maglalaban. Kaya wala daw way na matalo siya ngayon ng mga ka-level lang nitong si Testarossa. Kaya napasabi itong si Twilight na very well daw. Dudurugin niya daw itong confidence nitong White Primordial. Ipapakita niya daw dito ang tunay na power ng kanyang ultimate skill. After itong i-declare nitong si Twilight, biglang nag-shine ang kanyang heterochromatic eyes at ini-activate niya ang kanyang ultimate skill na King of Evil, ang Gramma Inyo. Ito daw ang pinaka-terrible na ultimate skill na kayang patayin maging ang creator ng universe mismo. Kaya meron daw itong title na The God Killer. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.